Nagsisimula ang pelikula kay Dre Parker at sa kanyang ina, si Sherry Parker. Dahil sa trabaho nito, kinailangan ni Sherry na lumipat sa China. Pagdating nila sa China, nakilala ni Dre ang isang Amerikanong batang lalaki na tumulong sa kanya sa pagbubuhat ng kanyang mga bag pauwi at inanyayahan siyang maglaro sa kalapit na parke. Ibinigay ng isang broker kay Sherry ang mga susi ng kanilang bagong bahay at sinabihan siyang kontakin si Mr. Han para sa anumang mga isyu sa maintenance. Sinuyod ni Dre ang bahay habang ang kanyang ina ay naliligo, ngunit walang mainit na tubig. Hiniling niya kay Dre na tawagan si Mr. Han. Pumunta si Dre sa bahay ni Mr. Han, ngunit hindi siya pinansin dahil kumakain ito. Nagsimula nang umalis si Dre ngunit nakakita ng mga batang naglalaro sa parke at nagpas siyang sumama sa kanila. Doon, napansin niya ang isang batang babae na nagngangalang Meiying, at sinubukan pahangain ito sa pamamagitan ng paglalaro ng table tennis kasama ang isang matandang lalaki. Ngunit natalo siya dahil hindi siya marunong maglaro. Pinayuhan ng Amerikanong batang lalaki si Dre na kausapin ng direkta si Meiying. Ginawa ito ni Dre, at nagustuhan siya ni Meiying, at hinawakan pa ang kanyang kakaibang hairstyle. Ngunit nakita ito ng isang batang lalaki na nagngangalang Chung at nagalit. Sinigawan niya si Meiying at itinapon ang mga libro nito sa lupa. Pinulot ito ni Dre para sa kanya, na ikinagalit ni Chung. Binugbog ng husto ni Chung si Dre at umalis. Dahil sa mga pasa, umuwi si Dre at ginamit ang makeup ng kanyang ina para itago ang kanyang mga pinsala. Kinabukasan sa paaralan, nagsuot siya ng sombrero para takpan ang mga ito, ngunit pinatanggal ito ng punong guro. Nakita ng kanyang ina ang mga pasa at tinanong kung sino ang nanakit sa kanya, ngunit nagsinungaling si Dre at umalis papuntang paaralan. Nang araw na iyon, dumating si Mr. Han para ayusin ang kanilang problema sa mainit na tubig, at nakita niya si Dre na nagsasanay ng karate mula sa isang palabas sa TV. Tinawag niya si Dre at ipinaliwanag ang sistema ng mainit na tubig habang nagtatanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Ngunit nagsinungaling muli si Dre at bumalik sa kanyang pagsasanay. Sa paaralan, muling pinagbantaan ni Chung at ng kanyang mga kaibigan si Dre, binalaan siyang layuan si Meiying. Pagkatapos ng klase, bumisita si Dre at ang kanyang ina sa isang lokal na palengke, kung saan naririnig niya ang mga batang nagsasanay ng kung fu. Dahil sa tuwa, sinundan niya ang tunog at natuklasan ang isang akademya ng kung fu, ngunit nawala ang kanyang kaligayahan nang makita niya si Chung doon. Tahimik siyang umalis kasama ang kanyang ina. Habang pauwi, tinanong ni Sherry kung anong problema. Umiiyak si Dre at sinabing, "Ayokong manatili rito, maayos naman kami noon sa bahay, hindi naman mababait ang mga tao rito." Nakinig ang ina ni Dre sa mga reklamo niya at ipinaliwanag na hindi sila makakauwi. Samantala, pinapanood sila ni Mr. Han mula sa kanyang bahay, at narinig ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, nag-school trip si Dre, naglakad siya sa likuran ng ibang mga bata na mukhang malungkot. Tinanong ng kanyang guro kung bakit siya nagagalit, ngunit hindi sumagot si Dre at kalaunan ay nauna nang naglakad kasama ang grupo. Habang pabalik, muling pinagbantaan ni Chung at ng kanyang mga kaibigan si Dre. Dahil hindi na nakapanlaban, sinubukan ni Dre na iwasan sila at umuwi. Nang makakita ng maruming tubig sa isang alulod, nakaisip si Dre ng paraan para makaganti. Itinapon niya ang maruming tubig sa grupo ni Chung at tumakbo palayo, ngunit hinabol siya ni Chung at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating si Mr. Han at pinigilan si Chung sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Ngunit walang kahirap-hirap niyang natalo silang lahat gamit ang kanyang kasanayan sa kung fu at tinakot sila. Pagkatapos ay dinala niya ang sugatang si Dre sa kanyang tahanan at dinamot ang kanyang mga sugat gamit ang isang sinaunang pamamaraan ng Chino. Nagmakaawa si Dre kay Mr. Han na turuan siya ng kung fu. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Mr. Han na kakausapin niya ang guro ni Chung at tutulungan siyang itigil ang pambubuli. Isinama ni Mr. Han si Dre upang makipagkita sa guro, ngunit ang guro ni Chung, si Master Lee, ay walang awa. Sinanay niya ang kanyang mga estudyante na huwag magpakita ng awa.
Nang makita ni Chung si Mr. Han, sinabi niya sa kanyang guro na inatake siya ni Mr. Han. Sinubukan ni Mr. Han na pangatuwiranan sa guro, ipinaliwanag na 6 na batang lalaki ang nananakit sa isang bata, na hindi patas. Sa halip na makinig, hinamon ng guro si Dre na labanan si Chung ng isa laban sa isa. Ngunit nakakita si Mr. Han ng poster ng torneo ng Kung Fu sa dingding at idineklara na hindi lalaban si Dre ngayon. Makakalaban niya si Chung sa torneo. Sa labas, sinabi ni Mr. Han kay Dre na personal niya itong sasanayin para sa kompetisyon. Tuwang-tuwa si Dre, nagsimula ang pagsasanay kinabukasan. Sa bahay ni Mr. Han, inaasahan ni Dre na matututo ng mga magagarbong galaw. Sa halip, pinahubad siya ni Han ng kanyang jacket, isinabot ito sa isang puno, isuot itong muli, hubarin itong muli at ulitin buong araw. Dahil sa pagkadismaya, nagreklamo si Dre na pumunta siya para matuto ng kung fu, hindi maglaro ng jacket. Ngunit iginiit ni Han. Lumipas ang mga araw, at patuloy na ginagawa ni Dre ang parehong ehersisyo, na lalong nagiging iritado. Sa paaralan, inimbitahan ni Mei Ying si Dre sa kanyang konsyerto ng musika. Bilang kapalit, inimbitahan niya ito sa kanyang paligsahan. Nangako sila sa isa't isa na pupunta. Kinabukasan, sawang-sawa na si Dre sa pag-eensayo ng jacket. Habang sinusubukan niyang umalis, biglang inatake siya ni Mr. Han. Sa kanyang sariling sorpresa, hinarang ni Dre ang bawat pagtama ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay napagtanto niya ang katotohanan. Ang lahat ng pagsasanay sa jacket na iyon ay hindi walang silbi. Tinuruan nito ang kanyang memorya ng kalamnan kung paano mabilis na tumugon, ang pundasyon ng kung fu. Ngumisi si Mr. Han at sinabing, ngayon naiintindihan mo na. Ang lahat ay kung fu. Sa wakas ay naunawaan ni Dre na ang lahat ng mga araw na iyon ng pagsasanay sa jacket ay talagang nagtuturo sa kanya ng pagtatanggol sa sarili. Tuwang-tuwa siya sa mga pamamaraan ni Mr. Han at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay ng may panibagong enerhiya. Isang araw, dinala siya ni Mr. Han sa isang bundok, ipinaliwanag na tuturuan niya ngayon si Dre kung paano gamitin ang kanyang panloob na enerhiya, isang bagay na taglay ng bawat tao. Nag-hiking sila sa isang templo sa tuktok, kung saan labis na nauhaw si Dre. Sa loob ng templo, binigyan siya ni Mr. Han ng tubig mula sa Dragon Well, sinasabing magbibigay ito sa kanya ng enerhiya. Sa templong iyon, nagsasanay ang iba pang mga nagsasanay ng kung fu. Doon, nasaksihan ni Dre ang isang mahusay na pagtatanghal ng martial arts, kabilang ang isang mananayaw na ang mga galaw ay humihipnotismo sa isang cobra. Ang sandaling ito ay lubos na nakaimpluwensya sa pag-unawa ni Dre sa pagiging likido at focus. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagsasanay, nakauwi na sila. Ngayon, sinimulan ng isulong ni Mr. Han ang mga limitasyon, at ang pagsasanay ay naging matindi. Pagkatapos ng maraming araw ng mahirap na pagsasanay, sinabi ni Mr. Han kay Dre, masama ang labis sa anumang bagay. Ngayon, makakakuha ka ng pahinga. Dahil sa tuwa sa kanyang araw ng pahinga, nagkita sila ni Mei Ying, na labis na kinakabahan tungkol sa kanyang audition sa musika, kaya kailangan niya ng mas maraming pagsasanay. Ngunit kinukumbinsi siya ni Dre na lumiban sa klase, at ginugol nila ang buong araw sa pagdalugad sa lungsod ng magkasama, nagkaroon ng magandang oras. Nang gabing iyon, nagbigay si Mei Ying ng kanyang pagtatanghal. Pagkatapos, natuwa siyang makita si Dre. Ngunit may sinabi ang kanyang ama na nagtulak sa kanya na sabihin kay Dre, na hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Dahil sa matinding dalamhati, bumalik si Dre kay Mr. Han at bumalik sa pagsasanay. Pagkatapos ay dinala siya ni Mr. Han sa Great Wall of China para sa mga advanced na aralin. Unti-unti, naging lubos na mahusay si Dre sa kung fu, bagaman nananatili siyang malungkot dahil hindi siya pinapansin ni Mei Ying sa paaralan. Buong atensyon niya ay nakatuon sa kanyang pagsasanay. Habang papalapit ang torneo, ipinakita ni Mr. Han kay Dre ang lugar ng kompetisyon, at binigyan siya ng bagong uniforme. Dahil sa labis na tuwa, niyakap siya ni Dre. Nang mapansin ang kalungkutan ni Dre, tinanong siya ni Mr. Han kung ano ang problema, at ipinaliwanag ni Dre ang tungkol kay Mei Ying. Inasikaso ni Mr. Han ang sitwasyon. Sumulat siya ng isang liham sa wikang Chino para basahin ni Dre kay Mei Ying at sa kanyang ama. Dito, taos-pusong humingi ng tawad si Dre. Naantig sa kanyang mga salita, pinatawad siya ng ama ni Mei Ying, at nangako na dadalo si Mei Ying sa kanyang torneo.
Sa wakas, dumating ang araw ng torneo. Ipinaliwanag ni Mr. Han na kailangang makakuha ng 2 puntos si Dre para manalo sa bawat laban. Sa kanyang unang laban, kinabahan si Dre nang makita ang mga manunood at ang kanyang kalaban. Lumabas siya ng ring at nawalan ng 1 puntos. Patuloy siyang nanalo sa sunod-sunod na laban, at nakarating sa semifinals, kung saan nakarating din si Chung sa pamamagitan ng walang awan na pagtalo sa kanyang mga kalaban. Nakaramdam ng takot si Dre nang makita ang mabangis na estilo ng pakikipaglaban ni Chung. Ang susunod niyang laban ay laban sa isa pang estudyante ni Master Lee. Sinunod ang hudyat ng kanyang guro, marahas na inatake ng kalaban na ito ang binti ni Dre, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala. Nadiskwalipika ang kalaban sa paligsahan dahil sa paglabag sa mga patakaran. Agad na dinala ni Mr. Han si Dre sa doktor, na nagbabala na ang kanyang pinsala ay matatagalan bago gumaling. Samantala, naghanda ang mga host ng paligsahan na ibigay ang trofeo kay Chung bilang default. Kung hindi babalik si Dre sa ring sa oras, si Chung ang madedeklarang panalo. Determinadong hiniling ni Dre sa lahat na lumabas ng medical room at nagmakaawa kay Mr. Han na pagalingin siya gamit ang parehong sinaunang Chinese fire therapy na ginamit niya noon. Nag-atubili si Mr. Han, na sinasabing hindi mo na kailangang lumaban. Napatunayan mo na ang iyong sarili. Ngunit iginiit ni Dre, hindi pa ako nawawalan ng takot. Kailangan ko itong harapin. Gusto kong tumayo at lumaban muli. Dahil sa kanyang katapangan, ginamot ni Mr. Han ang kanyang pinsala, at paika-ika si Dre na bumalik sa paligsahan, na umani ng matinding hiyawan mula sa mga manunood. Gayunpaman, ang huling round ay nangangailangan ng 3 puntos upang manalo. May ibinulong ang guro ni Chung sa kanya, huwag kang magpapakita ng awa. Muling tinarget ni Chung ang nasugatang binti ni Dre, dahilan para bumagsak siya at makakuha ng 1 pang puntos. Tabla na ngayon ang iskor, 2-2. Akala ng mga manunood ay tapos na si Dre, ngunit sa kabila ng luha at sakit, muli siyang bumangon. Taglay ang matibay na determinasyon, isinagawa niya ang pinakamahirap na pamamaraan ng kung fu, na nakita niya sa templo, ngunit hindi kailanman nagsanay, na nakakuha ng focus ni Chung at nagbigay ng isang nakamamanghang kontra-atake. Natalo at buong kabaitang tinanggap ni Chung ang kanyang pagkatalo at iniabot ang trofeo kay Dre, pinupuri ang kanyang katapangan. Sa labis na tuwa, ibinigay ni Dre ang trofeo sa kanyang ina at niyakap si Mr. Han. Habang ang buong grupo ni Chung ay nagbigay pugay kay Mr. Han bilang paggalang, nagtapos ang pelikula na may isang makapangyarihang aral. Kung saan may kagustuhan, palaging may paraan. Gaano man kahirap ang buhay, huwag sumuko. Maraming salamat po sa inyong panonood, paki-like ang video at isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas kapanapanabik na mga buod na pelikula tulad nito. Maraming salamat po at hanggang sa muli.